Ayan, sa videong ito tayo ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng dalawang haligi ng Filipino Magic na halos magkasunod lang. No? Nauna si Ano, ikaw po. Dr. Jaime Licauco na nakilala natin noong unang panahon pa sa larangan ng paranormal research at parapsychology. At nitong kahapon lang ay si Tony Perez, nakilala naman sa panibagong kulam. So sa ngalan ng Luntiang Agama, ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama at ng Bahay sa Tala, taos puso po kami nakikiramay sa pamilya ng mga naulila. Sino ba sa'yo si Tony Perez at Lakay? Tony Perez at Jaime Licao? So, si Doc Jaime, tama, no? Mm. So, yung talagang nagbigay ng tatak sa akin, yung mga teacher niya, nung na-encounter ko siya is yung about sa psychism. Yun, connected yung mga paranormal, pero mas naging impact sa akin yung psychism na parang kinonfirm niya na lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay may gift. Kasi nung time na yon is more on parang nasa stage ako nang nag-struggle kung may ilan lang bang tao ang pwedeng gumawa nun o lahat. So si Doc Jaime Licao ko lang ang parang na-confirm na kung kayang gawin ng isa, automatic kayang gawin ng lahat. Ayun. So yun yung talagang lessons na tumatak sa akin at yun yung mga parang nagpapatibay ng mga practices na ginagawa ko. Tapos si Tony Perez naman, ang sa kanya is yung librong Panibagong Kulam. Panibagong tawas. At meron din siyang libro ng mga gayuma. Sa totoo. So, kay Tony Perez, ang tumatak sa akin is yung libro niya na Panibagong Kulam. So, dito naman parang kasi ang salitang kulam kinakatakutan. So, nung panahon ko na-encounter yung libro, at ito na rin yung parang pagtatak ni Tony Perez sa Actually, akin. 25 years ago siguro, no? Or more than 25 years ago, lumabas yung libro ni Tony sa National Bookstore. Parang ito ay naging controversial sa atin na parang naging, I think every one of us is parang naging tool siya o kasangkapan siya para mamulat sa larangan ng pangkukulam ng Filipino Magic. Kumbaga, binihisan niya ito, inanyuan niya ito para maging angkop sa ating bansa at lalo na sa makabagong Ang panahon. lakas ng loob niya na talagang ilathala ito, tapos in public yung word na kulam, na alam niyang maraming negative thoughts or informations about that, pero itinuloy niya pa rin. So yun yung magandang impluwensya. Nung panahon na yun, di ba, mga year 2000 or 1999 to year 2000 or maybe more than that year, no? Way back before, na ang panibagong kulam ay mabibili sa National Bookstore. So, available pa siya that time sa National Bookstore, pero hindi ko lang alam ngayon kung available na kasi nga parang nangyari yung may-ari ng National Bookstore ay naging Kristiyano na. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay Tony Perez kasi parang siya yung naging inspirasyon, no? Para mamulat ang mga kabataan sa larangan ng ating kultura at tradisyon na pangkukulam. At bukod diyan, alam din natin na si Tony Perez, siya yung naging founder at nag-lead ng Spirit Questors. At marami din tayong mga Spirit Questors na naging kaibigan at nakasama din sa Lumpiang Agama. Hindi na ako magbabanggit. Pero si Dr. Jaime Licao ko din naman, gusto ko magpasalamat sa kanya. Kasi year 2002, o 2001-2002 ay naimbitahan niya ako na makabahagi sa Psychic and Healing Festival sa SM Mega Trade Hall sa SM Mega Mall, no? Sa Ortigas ba yun? Ortigas. At doon parang ako yung pinakabatang psychic at healer by that time na during those meeting na event, no, parang buong maghapon hanggang gabi yata siya. Nakalimutan ko na dahil kasi ilang taon na rin nakakaraan, na-meet ko siya in person at he was very interested in me na super young at that time na mapabilang sa mga kilalang mga psychic at healer. At naalala ko, parang naka-highlight doon si Brother Warka Adala na isang Muslim
pero healer siya, na energy healer siya. Kaya I was parang very blessed na kay Dr. Jaime Licauco na naisama niya ako sa ganung pagkakataon at nailista niya ako sa directory ng mga psychic at healer ng Pilipinas by that time. Si Dr. Jaime Licauco, nung sinasabi kong naimbitahan ako, nanay ko proud na proud kasi sabi ng nanay ko kasi isang nurse midwife na nag-aral sa FEU. At sabi ng nanay ko, naging professor din daw niya si Dr. Jaime Licauco nung siya ay nasa kolehiyo at nag-aaral ng midwifery or nursing or midwifery yata. Yeah, but nurse midwife nga ang nanay ko. So, midwifery. So, ibig sabihin, parang kung ang nanay ko is estudyante at mag-aaral at si Dr. Jaime Licauco ay isang Dr. Jaime Licauco na he deserved na talagang makapagpahinga na. At alam ko sa ambag ni Dr. Jaime Licauco, not only as parang talagang expert on paranormal research dito sa Pilipinas, isang broadcaster na meron kasi siyang radio show noon dati sa DCMM, yung Inner Mind in Radio, at ganyan din isa po rin siyang tagapagsulat, no? Ang tawag doon, isang columnista sa Philippine Daily Inquirer na talagang tuwing linggo ay sinusubaybayan ko yung kanyang mga panulat at yung kanyang programa. Dahil kasi parang since siya ay nasa radio, ang lawak ng coverage noon, no? Kasi ang TV before, yung national TV ngayon is limitado, hindi katulad ngayon na kung saan may internet, maaabot. Pero kasi yung radyo, no, kahit sa liblib na lugar, naaabot niya. Yun nga lang, naririnig lang at di nakikita. So, aliw na aliw ang mga tao at maraming karunungan ang mapupulot kay Dr. Jaime Licauco. Kaya parang nakakalungkot mang isipin nung nag-retire siya bilang isang journalist at broadcaster, magiging private person na lang siya. Pero kahit sa kabila ng kanyang retirement, ay nagpatuloy pa rin siya ng pagbibigay ng mga workshop, seminar sa Prince Plaza sa Makati. Malaking ambag para sa akin bilang isang pinunong binabaylan at punong katalona ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama. Malaking bagay ang kontribusyon ni Dr. Jaime Licauco kasi binigyan niya ng pag-aaral, binigyan niya ng science, yung mga bagay na mysticism, na mystical, na talagang iisipin natin superstition. While Doctor, I don't know kung doctor nga ba si Tony Perez, no? Si Tony, prof na lang or whatever. Pero alam ko ang malaking ambag ni Tony Perez hindi lamang sa pagpapanumbalik ng kulam o pagpapaniwala. Kumbaga, natanggal niya yung bihis ng kulam na nakakatakot. Binigyan niya ng karangalan ang kulam at dinala niya ang Celtic wika dito sa Pilipinas sa pamagitan ng kanyang Luna Isol na coven. At yun din, no, parang aside from that, parang inintroduce din niya yung religion ng Santeria dito sa Pilipinas. Na alam ko, maraming tao na kanyang natulungan, namulat ang kaisipan at kumbaga na mentor niyang personally. So kaya sa naalala ko ulit kasi nabasa ko din yung libro niya about sa panibagong kulam. So parang siya yung masasabi mong practical na kulam na hindi masyadong mahirap hanapin yung mga tools, yung mga ingredients, pero magagamit mo in a form of creating magic. Yan, or i-manifest yung mga specific desires and intentions. So yun yung mga nagpatatak sa akin. Tapos ito yung parang iminumulat din niya sa pamamagitan ng kanyang libro, yung talagang ang mga terminolohiya na talagang ginagamit ng ating mga ninuno before. Yun. Kasi dati parang kapag sinabi mong kulam, isa na lang siyang salita na katatakutan, iiwasan, tapos sasabihin na sa demonyo na aspect. Pero sa librong ginawa niya, parang binalik niya ulit kung paano matatanggap in a nice way kung ano yung kulam. Yun. So, ito yung mga knowledge at mga presence na ibinigay nilang impact
sa akin. Kaya nga, para sa ating lahat, sa inyong mga kalay, kung hindi niyo po nakikilala si Tony Perez at si Jaime Licauco, inaanyayahan ko po kayo na sana'y ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa. Ako nakakatiyak ako na ang Tony Perez at Dr. Jaime Licauco ay mananatiling gabay natin lahat bilang isang practitioner ng Filipino Magic, tagapagsiyasat sa larangan ng kababalaghan, misteryo, no? Na si Dr. Jaime Licauco ay tutulong sa atin na bigyan tayo ng liwanag, bigyan tayo ng paliwanag kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. At si Tony Perez, naniniwala ako na tutulungan niya tayo na siya ang magbubukas daan upang tayo ay kilalanin at bigyang galang ng ating mga kababayan. Pero gayon pa man, sa mga practitioners na ay sundan natin ang kanilang yapak na kanilang talagang iningatan ang karunungan na i-present ito ng katanggap-tanggap sa ating lahat. Kaya maraming salamat ka Tony, maraming salamat Doc Jaime sa inspirasyon. Kasi parang ako aminin ko na kung wala kayong dalawa sa mundong ito, hindi ko man kayo personally nagkaroon ng interaction except sa Facebook, yung karunungan about sa Filipino Magic ay wala. Hindi kami mailalapit dito o hindi namin maipagpapatuloy ang gawain na inyong nasimulan. So kung titingnan mo nga yung tandem ng dalawa, hindi ko alam kung magkakilala sila or nag-meet sila, pero kung iintindi mo yung mga teachings nila, parang balance. Kasi spirituality, which is kay Tony Perez, iba't ibang mahika or kakayahan ng ating mga ancestor. Tapos si Doc Jaime Licauco naman, parang siya yung nasa science base na ine-explain niya into energetically or into scientific way kung ano yung terms, ano yung nangyayari doon sa practices ng spiritual belief in Kumbaga kung ilalagyan natin ng biblical character, maaring maihalin tulad ko si Tony Perez at saka si Jaime Licauco bilang Moses and Aaron, no? Si Aaron. Si Moses, maaring siya si Tony Perez, no? Pero si Aaron ay si Dr. Jaime Licauco dahil kasi si Aaron, siya yung tagapagsalita at maaring at nagpapaliwanag sa mga nais na sinasabi ni Moses. At yun nga ang nangyari na isang malaking blessings para sa atin na at least naabutan natin ang kanilang buhay at naabot natin yung kanilang mga gawa para gabayan tayo ngayon. Kaya para sa inyo, Tony at Dr. Jaime, sumama po kayo sa liwanag at magkaroon po kayo ng kapayapaan at sinasama ko rin ang kagalingan para sa inyong mga pamilyang nagdadalamhati. Mayari na, pag-asatin. Alam.